Hi guys, this is Neil and welcome back for another travel vlog. So kasi syempre nagka-travel ako and nagstay lang ako dito sa hotel para malapit ako dun sa area na pupuntahan ko. Pero ngayong araw na to ay morning actually dito. Anong oras pa lang? 9 o'clock. So pupunta ako ngayon ng fort. Dalawang fort yun. Al-Iraqi Fort yung isa and yung isa is Ibri Fort and dadaan ako ng Souq din kung malapit lang doon. So, tatawagin ko yung vlog na ito as Roaming Around Ibri in Oman Part 1. Kasi merong Part 2 mamaya. So, actually, kanina pa ako naghahanap ng taxi. So, tinatry ko mag-book. Kaya lang pakita muna natin yung aking view dito. So, hindi siya makita. Kasi may curtain. Ganyan siya. So, baliktarin natin. So, ayan ang view ngayon. Sabi kasi uulan daw. Maulap lang naman. Kahapon sobrang ulap pero hindi naman umulan. So, dapat makabisita ako doon. Kasi dyan papunta yung pupuntahan ko ngayong morning. Dahil nag-allocate lang ako ng 2 hours. Then, babalik ako ng hotel and lalabas ulit ako mamayang hapon. And highlighting ang makalat na room ng guest. So ganyan, ako ngayon nagstay kasi para medyo masulit naman natin. Pero hindi ako magpapa-service kasi nga ayun, medyo nakakahiya na. So yan. So yan lang yun. Hindi ko pa nagamit tong couch actually. So yan, isasarado ko muna to kasi sobrang liwanag. Maghahanap na ako ng taxi kasi para makapunta na ako dun dahil magko-close yung isang fort ng 11 AM. So, see you later guys. A few moments later. So, yan na guys. Nakapag-book na ako ng taxi kasi dapat pala nag-download ako ng Taxi F dito kasi mas working siya kaysa O-Taxi. Ang O-Taxi kasi is working din sa capital ng Oman which is Muscat. Pero mas ano pala dito ang Taxi F. So, kaka-download ko lang. Inabot ako ng almost 2 hours sa kakahanap kung paano siya i-book. Pero, ayun na. Tumawag na yung taxi and papunta na siya dito. Kaya, mababa na ako ng hotel. So, we're about to go down. And outfit check. Ganyan lang ako ngayon. Naka-plain. And ako'y lalabas na. So, tanggalin muna natin itong key. And, labas na tayo. So, ito na yung lift. Ganito lang kaliit yung lift nila. So, yan. Hindi siya automatic na close. Kasi doon ako maghihintay sa baba. So, yan. Medyo papayatin natin sarili ng konti. So, may music pa yan. So, dito na ako sa labas. Medyo mahangin ng konti. Kuha na natin yung hotel again in the morning. So, yan siya. So, mukhang yun na yung driver. Yun na siya. And by the way, try ko na makipag-bargain sa kanya kasi may pupuntahan pa akong ibang lugar. He's only sitting there on the back, right? No issue. Yeah, but they said Ibri is nice, no? So I want to visit the forts. You got name for you? Name for? You? Name for my name? Yeah. My name is Ronel. Ronald. But they don't call me Ronel. Sometimes my GM call me. Yeah, he's telling Romeo and Juliet. Romeo is here. I need to find Juliet. He was saying. What is this? Then I said, I should hide my face, not showing to everybody. It's now the mosque. This big mosque. Yes. Anyway, it is nice to visit. We can see it. This garden more. But see how nice it is to walk here during summer. It's very cold. The castle is there. Yeah. It's open, no? Maybe open. Yeah, open. Imagine to see a structure like this in other country.
it is a very big honor to be able to visit. So dito na ako sa fort. Yan yung fort. Open daw yan 24 hours. Ooh. So I have somebody waiting for me, and I have a instant tour here. I think there's trying to restore it, huh? They are under restoration. Okay. At least I have seen this area. So naka-close yung fort. Hanap kami ng ibang entry. So yan, dito ako sa kabilang side. Ito yung pinaka-tower ng fort sa likod ko. Yan siya. So ayan yung isang part ng fort. Dito ako sa may harapan niya. Ito yung tower na na-restore na. Yan yung pinaka-wall niya. So doon na pupunta. So ito ay part ng kanyang ruins na kailangan daw i-restore. Yan siya. So take natin ng video. So yan, on the way na ako papunta ng Ibri Castle. Old things. Yeah. I don't know also, but I like to see all the structures. I didn't know I'll be able to reach here with the clouds blue, and there's some see, so much palm tree here. There's another one. So far. Which fort is this? See, so much nice things here. Ito, may nakita akong ibang fort. Ano kayang fort to? So ito ay meron siyang entrance. Ito isang ruin din. See? It's very nice. Even it's windy, it's very good. Somebody is here. So yan, papunta na ako ng Ibri Castle and Fort. So they normally run the water here. Oh. Now only I have seen this palm tree close up, huh? Did never see like this much. So yan, nasa loob ako ng taxi ngayon kasi bumibili pa ng drinks yung driver. Kasi nga parang ang ginawa ko is ano ba yung pinakyaw? Yes, parang sinam up ko na yung tour kasi nga ayaw ko rin magtagal sa area, and para mas mabilis ako makabalik doon sa next na location na pupuntahan ko. Which is very good naman kasi nakadaan kami dito sa isang castle din, yung Al Ainan Castle. Kasi malapit lang pala yun doon sa Al Iraqi Fort or Castle. Castle kasi ang tawag ng iba, yung iba naman is fort. Pero yun nga, maganda pala dito sa Ibri dahil marami siyang mga ruins, ancient ruins na hanggang ngayon hindi pa nila nare-restore. Yung iba under restoration, yung iba naman is talaga ni-retain lang nila. Kahit sa mga bahay dito may makikita kang mga ruins. So, after nito, didiretso na ako ng Ibri Castle or Fort. See, nice rock formation. One of the This best. one area nice for sit people. You can sit here, take some photo, no problem. This one only is okay. This area. Oh yeah, there's nice falls, huh? Yeah, you want to stop? Yes, if possible. So nice. So, meron na namang isang attraction dito. Okay, this is the pump here, but the rocks is nice. So yan, kuha na natin ng background yung attraction. So ito siya, may rock formation.
And papunta na ako ng Ivory Castle ngayon. So yan, dito na ako sa may Ivory Castle. Naka-close siya. So in-end ko na yung ride ko kasi malapit na ako sa hotel. And ito yung Ivory Castle. Kasi under renovation din pala siya. So take na lang natin ang picture. So dito tayo pupunta. So dito may plaza. And hindi siya pwedeng pasukin ngayon kasi nga yan, under construction. So take na lang natin ang picture. So yun. At ako ay maglalakad-lakad muna. Merong ruin dun sa kabila. Pwede sigurong puntahan yan. Tignan natin kung ano yung pangalan. And Ivory Castle entrance. So yan, dito ako sa may pinaka other side para makuha yung buong view ng castle or fort na sinasabi nila. Kaya nga lang naka-close talaga siya. So since hindi ko nga mapasok ito, sulitin ko na lang, iikot ako dun sa kabilang side. So ito merong ruin sa likod ko. So ganyan siya. Lakad na lang tayo dun sa gilid. Ito talaga yung mga pinupunta ko dito sa area na to, yung mga old structure. Kasi marami nga daw dito. So ang dami ko mga naikutan kanina. So yun. So yan, dyan sa part na yan, meron ding mga old structure. So ginawa siyang restaurant. And ayan yung mountain. Kasi nandito ako sa likod ng Ivory Castle and Fort. So yan siya. Inikot ko lang yung area. So yan na siya. Take natin ng picture. So dito ako lumapit kasi open ito. Ito daw ay part ng isang ancient settlement. So yan siya. So siguro lumang bahay to. Ng mga nakaraang siglo pa yan. So yan, pinasok ko muna ng konti kung ano itsura nito sa loob. Ito pala siya, ancient structure. So ganyan na kasi ang itsura kung paano nila ginagawa yung old residential buildings. Kahit anong building man noon. Yan siya, ganyan ang arc. Walang ano yan, walang steel. Yan ang tower ng house. And ito pa yung ibang structure. Tingnan natin dito sa kapila. So yan, ganun din dito. So ito yung kabilang side ng structure. Yun, ganyan siya. And yes, ginagawa din kasi ito. So hindi natin pwedeng basta-basta na lang pasukin. So yan, sa area na to is merong isang parang lounge. And meron akong na-meet dito na umani na nagda-drive or local. Tatanong siya kung maganda ba raw yung place. Sabi ko maganda. Pero tinatanong ko yung sa fort kung open. 3 months na raw naka-close yan. So doon na tayo pupunta sa souk ngayon. So ngayon dito man ako sa part na to, meron ding mga ruins dyan. So tignan natin ano makikita natin dito. Pero bago yon, kuhanan ko muna ng video ang Ivory Castle from afar. Kahit ginagawa siya, it's a very iconic structure pa din. So may mga nag-offer na take down ng picture, hindi ko naman kailangan yon. Dito muna tayo. So dito naman sa area na to, meron ding ruin. So hindi ko alam kung anong ruin ito. Pero check natin. So ano kasi to? Hindi lang kasi siya isang ruin sa isang clustered na area. Marami talaga. So yan, kung saan saan ako nakakarating. Nandito lang naman ako sa paligid ng Ivory Castle. So ito nga kasi
another ruin ito na hindi pa siya na re-restore. Kasi doon yung Ivory Castle sa kabila. Ito naman ang ruin na to dito sa part ng mababang area. So again, take natin ang video yung kabilang side and picture na rin. So yan, after nito, pupunta ako ng souk saglit, titignan ko kung may open na shop, and babalik na ako ng hotel. So again, kuha na natin ang ating sariling background sa area na to. Ito ay malapit sa Ivory Castle. So by the way, hindi na ako tutuloy ng souk kasi naka-close yung mga most of the stores. Kaya naman i-end ko na ang aking visit dito sa Ivory Castle and Al-Araki Castle and Fort at saka Al-Ainan Fort kasi nadagdag siya mula dun sa original na itinerary. So thank you for watching my vlog, and please don't forget to comment, like, and subscribe na rin sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next vlogs. Bye!